Tawagin niyo na lang akong Julia. At ito ang kwento ko. Sa eskwelahan namin ay may isang matangkad at maputi. May mahabang pilik mata at alon-along buhok. Halos lahat napapalingon sa kanya kapag ito ay nadaan. Tawagin natin siyang Elay. Isa siya sa mga campus crush sa aming eskwelahan. Isa lang kami ng eskwelahan, pero magkaiba kami ng batch. Hindi ko siya madalas na nakikita. Hindi ko siya kilala. Kung hindi lang naikwento sa akin ni Reynan na crush niya pala ito. Isang araw ay nagulat na lang ang lahat nang napabalitang nabaliw ito. At basta na lang nakita, napatay na. Natagpuan ang katawan nito sa lumang playground na malapit sa eskwelahan. Hanggang ngayon ay takot na takot pa din ako kasi nung kumalat ang balita na patay siya sa playground ay isa ako sa tumakbo para makita ito. Marites kumbaga, Ate Margs. At kitang-kita ko nang binuhat ito ng mga soko at ilagay sa itim na bag. Kitang-kita ko din nang i-zipper ito at kita ko din ang mukha nito bago natakpan ng zipper. At bago ito natakpan ng zipper ay nakuhaan ko ito ng picture. Hindi ko naman pinagsabi kahit kanino na nakuhaan ko siya ng picture. Ang bunganga nito ay nakanganga. Sabi kasi nila, baka daw sumisigaw ito bago namatay. Hawak-hawak pa din ito ang kanyang cellphone nang matagpuan itong patay. Sabi ng mga pulis na i-construct nila ang cellphone nito. Buwan pa bago ito natagpo ang patay, puro selfie ang laman ng cellphone. Thousands of selfie. Matagal ko nang gustong i-delete ang picture niya sa phone ko, pero hindi ko pa din ito nagagawa hanggang ngayon. Ang nakakapagtaka pa, last week, habang ako ay nasa grocery store, nakita ko siya, nakatayo sa tabi ng mga nakadisplay ng chocolate at may kausap sa telepono. Alam kong hindi siya yon kasi nga patay na siya. Pero lumingon siya at kumaway sa akin at ngumiti. Tinitigan ko ito at napansin kong ang kanyang mga mata lahat ay puti. Nalaglag ang coke na hawak-hawak ko. Tinanong ako ng cashier kung nabayaran ko na daw yung coke at kung okay lang daw ako. Sinabi ko naman na bayad na at okay lang ako. Hindi ako pumunta sa lamay niya at libing kasi hindi naman kami magkakilala. Hanggang isang araw ay napagdesisyonan kong palitan na lang ang phone ko. Pumunta ako sa mga shop na nasa tabing daan para makamura. Balak kong tumingin lang muna at wala naman akong pera. At pumasok ako sa isang shop na mukhang antique kasi lahat doon ay luma na. Iba-iba ang paninda. Ang may-ari ay matanda na medyo maputla. Nilapitan niya ako at tinanong kung kailangan ko daw ang tulong niya. Sinabi ko naman na hindi na at ako na lang ang titingin-tingin. Habang nagbabrowse ako ng cellphone ay lumapit ang matanda at sinabi niyang maganda daw ako. Nahiya naman ako. Sinabi ko sa kanyang hindi naman. Nagpasalamat pa din ako sa kanya at ngumiti naman ito. Tinanong niya ako kung anong phone ang hanap ko. Sabi ko naman basta maganda ay okay na. Inabutan niya ako ng isang phone galing sa estante. Sinabi niyang magandang klase daw iyon at mura. Sa kilos niya, parang gusto niyang yun na talaga ang kunin ko. Hindi na ako komportable, lalo na at dalawa lang kami sa shop. Shop na lumang-luma na. Sinabi kong wala akong pera at sinabi niya kung magkano lang ang kaya ko ay pwede na. Kinuha ko na lang para makaalis na. Nasa labas ako nang kinuha ko ito sa plastic. At nagustuhan ko naman ito. Napaka-smooth nitong hawakan. Curious ako sa kamera nito. Lahat naman tayo, ayun agad ang unang tinitingnan kung malinaw ang kamera nito. Laking gulat ko nang may picture ako sa cellphone at ang picture ko ay nakahiga. Mukhang patay na. Kinabahan ako. At laking gulat ko kasi may picture din ako dun sa cellphone habang pumipili. Dali-dali akong bumalik sa shop para ibalik ang phone. Ngunit isang bulok ng bahay ang nandoon. Nagtanong ako sa shop na hindi kalayuan doon at sinabi nitong matagal nang sarado yon
hanggang sa nasira na lang kasi wala nang pumupunta doon mula nang isinara. Dinala ko na lang ulit ang cellphone. Tiningnan ko pa ang save gallery nito nang makita kong napakarami kong picture doon. Halos sa araw-araw na pagpasok ko sa eskwelahan ay may selfie ako. Paano nangyari ito? Umuwi ako sa bahay at nakita ko ang mga magulang ko na nanonood ng TV. Dumiretso ako sa kwarto ko at patuloy na tinitingnan ang telepono. Isang araw, habang naglalakad ako, ay may humarang sa akin na lalaki at sinabing gusto niyang bilhin ang cellphone na hawak-hawak ko. Sinabi ko naman na ordinaryong cellphone lang ito. Nagsalita siya ng ibang lengguwahe. Pagkakaintindi ko, madilim or dilim. Tumakbo ako at tiningnan ko ang cellphone ay nandoon ako, tumatakbo din. Isang gabi, habang nasa bahay ako, ay may nakita akong taong nakatayo sa poste na malapit sa amin. Tinabing ko ang kurtina at pinikturan. Laking gulat ko nang ako ang nasa picture na nakatayo sa poste. Umagang-umaga nang may nakita akong isang sulat sa ilalim ng aming pintuan. Nakalagay doon ay sumpa. Para akong nalulubog sa kumunoy. Takot na ako sa cellphone ko. Ilang beses ko na itong iniwan kung saan na lang. Pero pagtingin ko sa bag ko ay nandun ulit ito. Lahat ng pinikturan ko ay mukha ko ang lumalabas. Hanggang sa nagkita kami ni Renan, ang kaibigan kong may gusto kay Eli. Inaya niya akong magkape. Pumasok kami sa isang coffee shop. Nagkamustahan hanggang sa naitanong ko sa kanya kung nakipaglibing ito nang mamatay si Eli. Oo naman ang sagot nito. Sinabi pa nitong kung sinunod lang siya ni Eli, ay hindi sana ito nangyari sa kanya. Nagka-interes akong tanungin. Sinabi ni Renan na nagsimula lang ang problema ni Eli mula nang mapasa kanya ang cellphone. Ilang beses na itong tinapon ni Eli. Pero nagugulat na lang ito na sa bag niya ulit. Minsan ay nasa kama niya. Sinamahan pa nga niya si Eli na pumunta sa paranormal. Sinabi ng paranormal na wala nang magagawa. Anumang picture ang makuhanan ng cellphone ay magkatotoo. Walang makakapagpabago nun. Kaya pala, kumalat sa campus na nai-selfie ni Eli ang kanyang kamatayan. Hindi na ito ginagamit ni Eli. Tinago niya na lang. Pero kapag tinitingnan ito, ay may mga bagong picture pa rin. Hanggang sa hindi na nakakatulog si Eli. At yun nga, sinasabi ng mga tao na naging baliw ito. Sinabi pa ni Renan na hindi ito baliw. Parang nabaliw na lang ito mula nang napasa kanya ang cellphone. Titig na titig ako kay Renan habang nagkukwento. Nag-iiba na ang pakiramdam ko. Tinanong ko si Renan kung may idea ito kung saan nakuha ni Eli ang cellphone. Sinabi nitong sa di kalayuan at sinamahan niya pa ito para ibalik. Ngunit nang pagdating nila doon ay lumang bahay na ito, bulok na, napabayaan na ito ng may-ari at hindi na dinadalaw mula nang maisara. Nabitawan ko ang cellphone sa sobrang takot. Napatingin naman si Renan sa baba kung saan ito nahulog. Tumingin ito sa akin na ang muka ay nagtatanong. Tinanong ako ni Renan kung saan ko nakuha ang telepono ko. Umiyak ako sa halip na sumagot kay Renan at naintindihan naman ito ni Renan. Kagayang-kagaya ito nang nangyari kay Eli. Tinanong ako ni Renan kung sinubukan ko itong ibalik sa kinuhanan. Tumango ako at sinabi kong ganun din. Pagbalik ko ay isa na itong bulok na bahay. Abandonado na. Tinanong ako ni Renan kung ang cellphone ko ay puro selfie lang ang lumalabas. Tumango naman ako habang umiiyak. Umuwi akong tulala. Tiningnan ko ang cellphone at andun ang selfie namin ni Renan habang nagkakape at nag-uusap. Wala na akong ginawa kundi ang umiyak. Halos ayaw ko na din pumasok. Kinabukasan ay hindi ko na chinek ang telepono. Hinayaan ko na lang ito na nasa bag ko. Naglalakad ako na parang wala sa sarili. Ilang araw na akong walang tulog.
Hanggang isang araw ay may nakita akong nasagasaan. Nag-uumpukan ang mga tao. Nakatigil ang isang malaking truck. Bumaba ang driver at nagsalita ito na wala siyang kasalanan. Biglang tumawid ang nasabing babae kahit naka-red ang stoplight. At narinig ko ang sabi ng isang lalaki. Ang uniform daw ng babae ay uniform ng eskwelahan namin. Habang nakatayo ako at nanonood, ay nakita ko si Eli. Nakatingin ito sa akin at ngumiti. Nginitian ko din ito. Maya-maya lang ay nakita ko sina mama at papa na umiiyak papalapit sa babaeng nasagasaan. Nagtaka ako. Lumapit din si Reynan at may dinampot itong cellphone sa kalsada. Kitang-kita ko, may picture ako doon na nakatayo sa tabing kalsada at nakuhaan din ng picture na tumatakbo ako patawid at kuhang-kuha din sa picture na nabundol ako ng nasabing truck. Isang malakas na sigaw ang narinig ko kay mama. Isinisigaw niya ang pangalan ko. Tawagin niyo na lang akong Jack, Ate Marge, 23 years old. Mahilig po ako sa photography, kung saan-saan ako nakakarating para lang makakuha ng magandang shot. Iniipon ko lang naman ang mga pictures na nakukuha ko. Pero, syempre, bala ko po talaga na maging isang professional. Nagbakasyon ako sa Palawan at dala-dala ko ang SDR camera. Sinabihan na nga ako ng mga kaibigan ko na para ko ng asawa ang aking camera. Pagdating ko sa airport, nagtaksi ako papunta sa hotel na aking binook para sa 5 araw. Sa unang araw, nag-ikot-ikot ako at nakipagsalamuha sa mga lokal. Napaka-friendly nila. Naisip ko tuloy na baka matagalan ako sa Palawan. Nagtanong-tanong ako sa mga lokal kung saang beach ang hindi matao na may magandang sunset. Ini-imagine ko kasi na parang magandang kuhaan ng full shot ang sunset. At sinabi ko sa counter ng hotel na pupunta ako ng Nakpan Beach. Tinginan sila at sinabing mag-ingat daw ako at maraming nagpapakita doon. Sabay-sabay na nagtawanan ang nasa reception. Hindi ko alam kung seryoso sila o binibiro lang ako. Sa bagay nga, marami na akong naririnig tungkol sa mga multo. Pero laking Manila kasi ako, kaya hindi ako naniniwala. Nginitian ko lang sila, sabay umalis na. Sinabit ko na ang kamera sa aking leeg. Excited na ako. Nagpahatid ako sa motorbike at sinabihan ko ang driver na sunduin ako pagkatapos ng 2 oras. Alas 5 ng hapon, nasa Nakpan Beach na ako. Mataas pa ang araw. Nag-ikot-ikot muna ako, hanap ng magandang spot. Maganda nga ang beach na ito. Parang private, walang tao, at may malalaking punong kahoy sa tabi ng dagat. Parang mas maganda nga ito sa mga honeymooners or introvert, yung ayaw sa maraming tao. Napansin kong mag-aalas 6 na at bumababa na ang araw. Mga 30 minutes na lang makakapag-picture na ako. At habang tinitingnan ko ang magandang anggulo, ay may narinig akong iyak. Iyak ng isang bata. Hindi ko muna ito pinansin. Baka imahinasyon ko lang. Tinuloy ko ang pagsushoot. Pero palakas ng palakas ang iyak. Tumayo ako at nagpalingalinga sa paligid. Baka may naiwang bata o naligaw. Hinanap ko ang iyak kung saan banda ito. Kasi may kahabaan din ang beach. Pinakinggan ko itong mabuti. Ang iyak ay galing sa medyo matarik na bahagi ng beach sa bandang dulo. Agad ko itong pinuntahan. Palingalinga ako doon. Tumingkayad ako ng konti para makita ko ang sa ilalim ng buhangin. Kasi medyo may kataasan ito. Sa pagsilip ko pababa, biglang may 2 kamay na tumulak sa akin. At ako ay nahulog pababa. Ramdam ko talaga, Ate Marge. Kamay ang dumapo sa likod ko, kaya ako nahulog. Hindi naman ako nasaktan kasi buhangin naman ang binagsakan ko. Pagtayo na pagtayo ko, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Ang mga paa ko kusa ng humahakbang papunta sa dagat. Nasa isip ko nga din na mapapahamak ako
pag tinuloy-tuloy ko ang paglalakad sa gitna ng dagat hanggang sa umabot na sa dibdib ko. Tuloy-tuloy pa din ang paglalakad ko hanggang sa lumagpas na sa ulo ko. Lumalangoy na ako papalayo sa tabi ng dagat. Hindi ako makalingon kahit nasa isip ko na malayo na ako sa dalampasigan. Ang iyak ng batang narinig ko kanina ay hindi na iyak. Malakas na nagtatawanan. Parang marami sila. Ang buong akala ko ay mamamatay na ako hanggang sa may biglang tumigil na bangkang dimotor sa tabi ko. At sinabi nito na magpapakamatay daw ba ako at may kalayuan na ang langoy ko mula sa dalampasigan. Para akong nagising sa malalim na pagtulog. Dali-dali akong umakyat sa bangka ni kuya at sinabi ko sa kanya, parang may humila sa akin pagitna sa dagat. At sinabi ko rin na may nagtulak sa akin sa bangin. Nagulat ako sa sagot ni kuya. May narinig ka bang iyak ng bata? Ang tanong niya sa akin. At sinabi ko namang, opo, doon sa dalampasigan. Ang akala ko kasi ay may naiwang bata o kaya ay may naligaw. At nagulat ako sa sinagot ni kuya. Anibersaryo daw kasi ng batang nalunod sa dagat at tuwing anibersaryo ay kumukuha ito ng isa. At nakarami na ito. Nanindig ang mga balahibo ko sa narinig. Walang tigil ang pasasalamat ko kay kuya, Ate Marge. Pagdating ko sa hotel, kinausap ko ang reception na uuwi na ako ng Manila. Kinabukasan, hindi ko natatapusin ang 5 araw na naibok. Sabi ng receptionist ay no refund. Walang problema sa akin. Ang mahalaga lang ay makauwi na ako.